Sigurado ako, hindi yun yung gusto nila na outcome. Sa hearing nila. Kaya sila eh. Kaya talaga sila. Nawala na naman ata sila sa script. Ikaw, Justice, you were able to see them. Actually, ano lang eh, medyo parang 1 hour so lang. Parang nag-set alang sa PRD. Grabe naman ho yan mga kababayan. Kung tayo tatanungin dito sa PH Update, hinug na ho yang si Mayor Baste Duterte para maging senador pero wala ho tayong magagawa. No? Mas pinili ho niyang mag-vice mayor dyan sa Davao City. Sa totoo lang ho mga kababayan, isa ho sa pinapanalangin natin na tumakbo ng pagka-senador yang si Mayor Baste Duterte dahil talagang pagkaya napunta sa Senado, hindi ho ubra yung mga pasiga-siga. No? Pag nagkaroon ng bardagulan, di ho sila uubra dito kay Mayor Baste Duterte. Wala ko tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. At pag-usapan din ho natin itong nakita nating video nitong si Congressman Richard Gomez na kung saan tuloy-tuloy pa rin daw ho pala ang illegal na transaksyon di umano base dito kay Espinido, ang grupo nitong si Kerwin Espinosa dyan sa Albuera sa pagbebenta ng ipinagbabawal na pulburon. Base ho yan kay Espinido, pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ito na nga mga kababayan, unahin na ho muna natin itong naging talakayan nitong si Mayor Baste at nitong si Ma'am Joey. No? Napakaganda ng naging talakayan nila dito. Talagang lumabas ho yung style ni dating Pangulo Rodrigo Duterte dito kay Mayor Baste Duterte. Pakinggan ho natin ang kanilang naging talakayan. Ayos ho ito, ayos. Kasi matagal din siyang mayor dito sa Davao. And naging presidente din siya ng Pilipinas before former president. We handled it like how we handled any like yung mga sitwasyon na nakita ko before na he is under fire na really quite well. Magaling yung mama na yan. Wasn't even intimidated. Wala kang makita na kaba sa kanya. He knows what he's saying and what he's doing at the time of the Senate hearing. So that's classic PRRD you have there. Yun lang talaga. So I wasn't worried na for him. Alam ko kasi yun na, matagal dito sa Davao. Kahit tayo naman mga kababayan, noong sumalang itong si PRRD doon sa hearing sa Senado, wala hong kakaba-kaba. Sigurado ho tayo na aararuhin itong si Tatay Digong yung mga senador dyan sa Senado nung mga panahon na yun. Especially for us, the Moenos, na nakita natin siya how he deals with situations like that. Marami nga ang nakamiss anything ka to Joey sa inyo din, no? Sa mga sa SOCMED, tapos the reaction. Sabi nga ni Mayor. Yan ho, si Ma'am Joey, magaling ho yan. Magaling mag-analisa ho yan. Isa ho sa mga pina-follow nating DDS vlogger. Mahusay ho mo. PRRD was being PRRD during that time. So, na-miss ng tao yun Na-miss ng tao yun. Yung very, very sure, very clear sa intention, very sincere na pagsasalita, and very strong. Very strong. Miss na miss ng taong bayan yun. So, kaya nung Monday, nilive nga namin yan, and ang pakiramdam talaga ng mga tao, alam mo, para tayong nanalo sa World Championship. Yun ho ang pakiramdam ng ating mga kababayan ng mga panahon na yun. Kasi sa kahaba-haba ng panahon, napakaraming pambababoy ang binato ng House of Representatives at ng mga kumakalaban dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Noong nagsalita siya, kumbaga natapos ho lahat ng lahat ng paninira nila doon lang sa isang pagharap nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte diyan sa Senado. Kaya talagang sobrang saya ho natin, nakita natin si Tatay Digong diyan sa Senado. Parang finally, and it really feels so good. And for someone who is longing for that kind of leadership dito sa bansa natin, talagang nakaka-refresh ng ng hope na mukhang mukhang may pag-asa, mukhang may narikindle ba yung patriotism ng mga tao. At yung mga tao naniniwala dun sa ganong uri ng politika. No BS. It's really about how you protect your people. And that has been the standard that PRRD has set, at namimiss ng tao yun. Kasi what we're seeing right now is really totally opposite of what PRRD had done.
sigurado ako, hindi yun yung gusto nila na outcome. Senate hearing nila. For sure, no? Hindi ho yun ang outcome na hinahanap nitong mga ano na to, nitong mga gustong gumiba kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong-lalo na naman itong si Mayor, itong si Riza Hontiveros, diba? Kita nyo naman ho, talagang stress na stress siya nung sinasagot siya nitong si Tatay. Mahiya sila eh. Mahiya talaga sila. Nawala na naman ata sila sa script. Ikaw, Justice, you were able to say that. Actually, ano lang eh, medyo parang 1 hour so lang, parang nagsalita lang sa PRD. Ako personally, sobrang na-enjoy ako kasi, kumbaga, finally, lumabas si PRD para sagutin yung mga allegations. And eventually, turn out na talagang sobrang post yung mga tao na sobrang hype, ang ganda talaga. So, sa akin, and yung war on drugs talaga, especially sa amin doon sa Luzon, sobrang rampant. Actually, kung tayo ho, masaya nung mga araw na yun, nung mga panahon na yun, yung mga Pinklawan, yung mga Talyanista at Ensaymada, sobrang lungkot nila. Hindi ho yun yung hinahanap nilang resulta doon sa pagdinig na ginanap sa Senado. Ang gusto ko kasi nilang makita doon, mapahiya itong si Tatay Digong, yung tipong makontempt siya, yung pagtulong-tulungan siya ng mga senador na kaalyado ni Kokak diyan sa Senado. Yun ho ang gusto makita nitong mga Ensaymada at Talyanista. Pero sa awa ng Diyos, hindi ho natin nakita yon at talagang marami hong nabuhayan sa ating mga kababayan at maraming nakamiss doon sa style nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi, kalookan ka, di ba? Yeah. O, hindi, para madiretso na lang. Compare mo na lang yung PRRD time and host itong time ngayon sa drugs. Ano masasabi mo? Itong si Mayor Baste, wala din ho siyang BS na kaya. Hindi, wala na maraming checheburechi compare mo. Nung panahon ni Digong at nung panahon ngayon, kumusta yung lugar nyo? Di ba? Dapat mga ganyan yung mga leader. Kung may ako bubati. So, siyempre, ako, safety ang ano ko dun eh. First priority. So, nung during time priority mo. sobrang ang linis. Nakakalakad ka ng madaling araw, walang tao. Talaga, sa Caloocan, umabot kayo sa ganun din talaga. For the information of everybody, si Justice ay kaklase ko noong high school sa San Beda. Kaya inimbita ko siya para sa mga viewers natin na Tagalog speaking. Kasi mahirapan ako na magsalita ng Tagalog kung hindi naman Tagalog yung kausap ko talaga. So kaya may mga kaibigan naman tayo. So before we continue, I'd like to thank Mr. Justice Kabuhat and Joey Devish, whatever. Thank you. Ang hirap po ng pangalan nito. Ay, Joey Cruz lang sa YT channel niya. Thank you for being on this podcast. So yun. Continue nga, Mayor, Then, lumipat ako ng Davao for 7 years. Same ang feeling. Same ang feeling. So, safe. Then, ito na naman. Bumalik ako ng Caloocan last year, 2023. Hindi ko na, it's a long story, nasa So, pagbalik ko, medyo na-culture shock na naman ako. Kasi, for let's say, 6 years na safe yung natitiran ko, environment. Ito na naman, tambay, alak, droga, nag-aakutan na. So, yan na lang. Please, yung ano masasabi mo, para maiba lang sandali ano masasabi mo sa pagtakbo tumakbo si Trillanes? Trillanes, yes. Tumuloy siya? Talaga? Ano masasabi mo dyan? Kasi, taga doon ka talaga Personally, mga knowledge ko kay Sani, wala eh. Pero, as I heard, tiga Caloocan talaga yung father niya. Okay. Paano doon siya lumaki? That I don't know. Kasi, pero base ho doon sa mga ating naririnig-rinigan, ano lang daw ho yan? Smoke screen ka nga. Dahil, di ba, pagka nga naman binibira itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa 20. Pagka yan si Trillanes nananahimik, meron ho tayong problema. Magiging suspityoso yung ating mga kababayan. Bakit nananahimik tong si Trillanes? Gayong hinahabol nila itong si Digong, di ba? Magtataka ho yung ating mga kababayan. Bakit ba't di nagsasalita tong si Trillanes? Pero ngayon, merong excuse Meron siyang dahilan para hindi siya mapag-usapan, para hindi siya malink diyan sa pambababoy na yan kay VP Sara at dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumatakbo siya ng pagka-mayor diyan sa Caloocan. Yun ho ang excuse niya. Pero nabulgar din naman ho ang katotohanan na kung saan lumabas na itong si Trillanes, di umano, namataan
na paligid-ligid diyan sa Batasan Complex, no? At kinakausap niya yung mga committee chair diyan sa Tuwad Committee. District 1 siya. District 1 siya eh. District 2 rin kami. So, pero wala. Pero as a Duterte supporter, yan na kasi andyan na yung bias eh. Established naman yan dito sa podcast natin. Ano masasabi mo? Walang dating. Will you vote for him? Definitely. No. Grabe naman yan. Pagka napanood ni Trillanes na yun, lang ano mararamdaman. Gusto na kami sabihin na hindi ka lang pumoto. Tigil mo. Tama na. Very exciting din yung local politics nila. No, so, yun yan, no, I think that's a very good point also na ikaw mismo, you've witnessed both environments, no? When in Caloocan and you live in Davao. Diretso na ako kay Julie, at ikaw from Bulacan ka din, di ba? Yeah. You've lived all your life in Bulacan. Yeah. Well, I live in different cities. Although, hindi pa ako nakatira ng matagal sa Mindanao. Pero, I stayed in the Visayas region for a significant amount of time. And then, in Baguio City, in Bulacan. So, yun yung yun yung mga areas na kinalimutan ko. But anyway, going back dun sa nangyari sa Senate inquiry on Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Committee hearing on war on illegal drugs. Maganda yung sinabi ni Senator Robin Padilla doon kasi sabi niya, yung war on drugs ni PRRD, na-claim natin yung kalsada. Binawi ni PRRD yung kalsada from the criminals at ibinigay sa tao for after a very, very long time. Yung mga backpack natin, backpack na siya ulit. Di ba? Hindi ka na natatakot na di ba, nasuotin yung backpack mo. Naano ho natin yan, naranasan natin yan, yung backpack mo, lalagay mo sa harapan dahil pagka linagay mo yun sa likuran, nakukuyan Kung ano man ang laman yan, titistisin yan, ibiblade yan, di ba? Talagang bubutasin yan. Kung anong nasa loob yan, sigurado di mo na makikita yan. O pagka naman medyo napamalas-malas ka, baka matutukan ka, talagang kunin lahat ng ari-arian mo, yung mga daladala mo sa katawan mo, mga cellphone, kung ano yung laman ng bag mo, kukunin ho lahat. Pero nung panahon ni Tatay Digong, talagang yung backpack nasa likod na, hindi wala na siya sa harap. No? Kasi ilalagay mo sa harap kasi ang dami hong masasamang elemento dyan. Pero nung panahon ni Tatay Digong, medyo tuminuko yung mga tao dyan sa dyan sa Maynila, dyan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Diba? And ako, I spent most of my professional career sa Metro Manila. And talagang merong fear na, syempre, baka pag-uwi ka ng late, mga ganyan nakakatawa. When PRRD launched War on Drugs, I felt safe walking ulit dun sa streets and makikita mo merong mga police car every kanto. You would really see that someone is watching you. And so, yung mga tao kagaya ko, hindi nawala yung fear na baka marip ako dito or baka merong addict na nagkalat, i-ice ako and things like that. And if you spend significant amount of time in Metro Manila, you would know that. And sa totoo lang, yun yung doon ako nagtataka na why is the legislature spending so much time questioning itong war on drugs ni PRRD? When in fact, nung panahon ni PRRD, it was established that the people approve of it. Bumaba si PRRD ng kanyang administration, he had like parang 80-90% approval. It was non-issue for the Filipino people. May theory lang ako. Is it because si Ochoa nasa camp ni BBM ngayon? And kasi yung sina Pinoy, yan yung tinatapon nila when Marroas was running for the presidency, along with LP to Well, because they are always known na parang they put value on human rights, yung mga highfalutin concept na hindi naman nakaramdaman ng ordinaryong tao. It doesn't connect. I'm pretty sure, may talaga yung ganong klaseng theory na they're pushing that because on paper, meron kang makikitang mali on paper. However, what they cannot overcome are the personal experiences of the people na hindi nyo kasi madedebunk yung fact that we felt safe walking the streets of Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, and other big cities here in the Philippines, even sa mga probinsya na infested ng droga. Pero tingin ko kasi,
Yun, no, hindi talaga ano yun, hindi mababago yun, no. Kahit na ano pang paninirang gawin nila dyan sa House of Representatives, yung personal experience ng bawat Pilipino na talagang naranasan nila, na hindi gawa-gawang kwento-kwento, Hindi yung kagayang storya nitong si Fernandez, yung si Aptras Abante, di ba? Yung violation ko, no? Yun, istorya lang ho yun. Pero yung experience natin nung panahon ni Tatay Digong, pagka lumabas ka sa karsada o kung ano man ang ginawa mo, madaling araw, may binili ka, hindi ho kayo natatakot. At pag nakakakita tayo ng pulis nung mga panahon na yun, ay naku po, may pulis. Safe tayo dito. Walang problema. Pero ngayon, pagka nakakakita tayo ng pulis, naku, pagmumukha ni Marbil ang pumapasok sa utak natin. Yung mga naniniwala din talaga sa mga ganung mga platform against PRD, yung mga sheltered people. Yeah. Hindi sila yung mga nagsasakay ng jeep, tapos maglalakad, di ba? Hindi naman talaga kasi sila naharap dun sa ganung major mayor. Hindi nila, kaya sila may time na mag-theorize tungkol sa rights and everything. Kasi hindi nyo naging problema na problemahin yung tagiliran ninyo kasi sasakay kayo ng jeep. Diba? Di ba? Medyo na Uso ice tea ka dyan before eh. Baka mami may tumutulo na. Ako, inabot talaga ako ng kutsilyo dati dahil lang sa naglalaro kami ng game sa internet. Sabi, inabot kami ng kutsilyo. Dahil sa asaro. But I'm just curious kasi you mentioned na you felt safe when the pronouncement happened na papatay yung mga kriminal, mga drugista. Was that an immediate reaction for someone? Kasi kami, growing up in Davao, medyo nasanay kami sa mga threats. But for you na Luzon residents, when he first made that pronouncement on national TV, what was the immediate reaction? Natakot ba kayo? To be honest, merong talagang, para sa kagaya ko na talagang purong Tagalog. Medyo parang, ano kaya ibig sabihin nito? Parang, ano yung sasabi nito matandang yung mga kapatid? To be honest, may takot. Kasi parang, I do not really understand what he really wanted to do. Masyadong chaotic siya. Oo, parang, kumbaga parang, nabulaga yung senses ba namin sa Luzon. Ano kaya yung mga steps na gagawin? Oo, paano? Ano to? Sinabigyan yung pronouncement. You felt the same way? Tingin ko, doon pa rin sila. They're banking on that, like impression. Yung impression, yes. Yun pa rin minemaintain nila na yun dapat yung perspective ng tao nila kay PRD. Ma-maintain yung shock. However, ang kagandahan kasi, nung ginawa ni PRRD, he delivered. Correct. Nung sinabi niya na, there are so many aspects kasi doon sa sinasabi ni PRRD na, papatayin ko yung mga kriminal. Kayo mga kriminal, papatayin ko kayo. Ganyan. May unang question, tama ba yung statement na yun? So parang pag pinatay niya yung criminal, di ba kawawa naman? Kasi ba't mo papatayin yung criminal? Di ba life yun? Things like that. So magkakaroon ka talaga ng parang debate sa isip mo na may moral, may moral parang dilemma sa isip mo na pati si threat. But that is when PRRD direct the national consciousness that in life, in governance, you really have to take risk in order to protect the general welfare, the common good, at mas maserve mo yung mas nakararami. Ganito na lang, Joey. Tingin ko, yung pinaka-best example niyan, yung mga progressive talaga ng mga bansa, tulad ng mga Singapore, Japan, and some states in the United States, may capital punishment talaga. That is a way in which a government can put order. Put order and deter people from doing evil things to innocent lives. So, ito kasi, kasi matagal yung may mga politicians tayo tulad ni Pangilinan na nagpasa ng juvenile justice law na hindi naman naku, isa pa ho yung juvenile justice law na yan sa mga talagang binanatan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya lumakas ho ang loob ng mga bata eh. Alam nila hindi ho sila basta-basta padadampot, di ba? Noong panahon ni Tatay Digong, talaga ho binira ho niya yung issue ni Pangilinan na yan. Hindi pa ho handa ang ating bansa. Di kagaya ng mga first world country, meron silang mga batas na ganyan na yung tipong hindi mo basta-basta madadampot, makukulong pa ho pulis. Di ba? Yung ngayon yung mga sindikato, ginamit ho nila itong mga bata na to para gumawa ng masama. Yun ang problema dito. Hindi ho sila madampot ng mga pulis, ginawang runner ng ipinagbabawal na pulburon at kung ano-ano pa hong mga krimen ang kinasangkutan nitong mga minor de edad na to dahil doon sa Pangilinan law. Hindi naman sa pangit, pero hindi prepared yung bansa natin for that. So, CPRD, kasi nga medyo may kulang
dinaretso na lang nasabihin at gagawin agad para kasi radical yung gusto niya eh. Kasi kung lagi tayo umaarte na ganito, ganon, human rights, ang dami natin iniintindi, wala tayong matatapos sa lala ng sitwasyon ng bansa natin. Yun. Kanino ho to yun? Sino naaalala nyo pagkano meron nagsasalta ng ganyan? Di ba si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Yun, no, mga kababayan, kaya nung narinig natin yung punto na yun, itong si Mayor Baste, naku po, parang narinig ho natin itong si Tatay Digong. Kaya naman, wag ho kayong panghinaan ng loob. Habang merong Duterte, meron ho tayong pag-asa. Siguro, Mayor, yung parang nag-cut. Kaya ganun ho tayong magsalita kasi nakita ho natin sa kanila yung pamumuno na kung saan napaka selfless. Yung interest nila, yung wala ho silang pakialam kahit anong isipin sa kanila ng sambayanan, basta alam nila na yung gagawin nila na to ikakabuti ng nakakarami. Yung ikakasama ng ilang mga durugista at mga adik, wala rin ho tayo pakialam doon. Sa totoo lang, bahala na sila doon. Cross sa consciousness ng mga tao. Yung, nung sinabi niya kasi yun, grabe, ang galing ng talakayan nila. Hindi siya nakikipag-usap sa akin. Hindi niya sinasabi yun sa akin. When he was saying na, ganitong gagawin ko, he was communicating sa mga kriminal. And that is the language that the criminal understand. And criminals would understand. So, ayun na. So, tama ka dun ngayon na pag ganyan kasi yung stand mo, it will really, deter them from doing bad things na gawa ka ng something bad, may paglalagyan ka sa akin. And, the effect of that, yung mga hardworking citizens natin, yung mga taxpayers natin, ang effect no, nararamdaman nila eventually. And so, it makes so much sense. It makes so much sense. So, yung gulat factor dun sa mga statement niya, while a lot of people, including myself, na medyo nagtataka sa una na, ano yung sinasabi nito? Sa predominantly Catholic country, ano tingin mo, how does it look for the votes? On his part, pero wala naman, di naman talaga. I don't think it's a factor kasi I am part of a very, very Catholic family. And medyo hardcore dito taste yung family ko. So, parang hindi naman siya, it did not, I don't think it played doon sa preference ng mga, I don't even think that there is a Catholic vote. I don't think there's a Catholic vote. Not anymore. Yeah. But remember during PRRD's time, the church was very vocal about their ayaw nila, di ba, sa platform ni PRRD, especially on how he deals with the criminal. So Justice and Joey, yung mga statements na to is just one of the many upfront and controversial statements of PRRD. In fact, ngayon nga, during the Senate, after the Senate inquiry, some of the legislators are now saying na lahat ng mga pronouncements yan pag-amin can be used sa kaso doon sa ICC. So, what do you think about that, Mayor? They've been saying that since he was still president actually. And until now, wala pa naman talagang real movement that I've seen with what they are claiming. So, just have to wait. Parang with all due respect, Mayor, alam ko po na, na tatay mo yan and everything. Pero naisip ko nga, sige, gawin mo na. Gawin mo na. Huwag naman sana. Parawa yung tatay ko. Ang mga Pilipino, sentimiento yan. May sentimiento yan sa Merong part sa atin, yung, hindi kasi ito yung kumbaga magkakasubukan na eh. Kumbaga magkakasubukan na kung gaano nga ba talaga. Kasi kung puro propaganda lang, wala ho. Hanggang 2028, puro bardago lang mangyayari dito. Kaya kung tayo tatanungin, kung gagawin nila yan, ay tayo naman ay kumpiyansa na hindi nila basta-basta makukuha itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngayon, ang gagawin nila na yan, mas magkakaroon ho ng pag-uusap sa ating mga kababayan. Magtatanong ho sila, ano nga ba talaga ginawa nito si Digong? Bakit siya dadala ngayon sa ICC, di ba? Yun yung mga magiging pag-uusap sa mga kanto, sa mga maritesan ng mga nasa kanto, di ba? Sigurado, mapupunta tayo dun sa usapin na ano ba ang naramdaman natin nung panahon ni Digong? Ano ba ang kaibahan noong panahon ni Digong at panahon ngayon? Yun ba ang naging dahilan kung bakit ipapakulong yung mama na yan?
yung ibinigay sa ating safety, yung ibinigay sa atin na yung tipong makakapaglakad ka na sa karsada pagkagabi, yun ba yung magiging dahilan sa pagkakakulong ng mama na yan? Doon ho tayo magkakaproblema. At sigurado ho tayo, kinukonsidera din ng mga nag-iisip na talagang isasagasaan nila itong si Tatay Digong dito sa issue na to, yung pag-uusap na yun ng ating mga kababayan. Nang dahil ba sa pagpoprotekta nitong si Digong sa ating mga kabataan, kaya siya ikukulong ngayon? Napakalaking problema ho nun mga kababayan, sa totoo lang ha. When your parents are being, like for example, yung ganyan na kakantiin nila. PRRD is like tatay of everyone. So, correct. That might be the spark plug that you need. Diba? Of course, malaking gulo ho yun. Ako, gusto ko ma-enjoy na ni PRRD yung kanyang retirement and everything. And nothing happens to him. Ganyan. But, you try to do it. Sige. But first and foremost, I do not know how they're going to pull it off. Kasi kung kaya nilang gawin yan, dapat dati pa nila ginawa. Tingin ko, pag talagang tinuloy nila yan, then PRRD would be pleased just to prove his point that he did what he did to save the lives of innocent Filipino people. Diba? Pero sila, black lang naman nila yan eh. Parang may masabi lang sila, parang lagi silang contracted. Kasi kung kaya nilang gawin yan, dapat nila pa ginawa yan, diba? And that's exactly the point. Okay, naisip ko rin yan, Tess. Actually, tama ka rin naman. So that was also the point of Senator Jinggoy during the hearing, diba? He asked the question kay former Senator Lima. She was DOJ. She was also she was a very powerful cabinet member during that time. Yeah. She has not filed their office. Walang final na single case. And she mentioned na nahirapan daw sila yari-yari all this. But ito nga, ang debate ngayon. Balik ko tayo na mabilisan doon sa tangkang talagang ipasok na yung ICC dito. No? Ang problema ho natin dito mga kababayan, no? Yun nga lang pagpapakontempt kay Tatay Digong dyan sa Senado. Hindi ho magawa-gawa ni Risa. Talagang yung pagsasalita ni Tatay Digong, araro ho ang ginawa niya doon. Talaga sinagasaan niya lahat eh. Yung pagsasalita niya, ganito ko sinasabi sa kanila, kaya ganito ko sasabihin sa inyo ngayon. Talagang pinaulanan ho niya ng kung ano-anong mga salita itong mga senador na to, lalong-lalo na itong si Senator Risa Hontiveros. Mr. Chair, ganito ko sinabi sa kanila, ina nyo, huwag niyong hayaang maunahan kayo. Kung paano niya dineliver doon sa mga pulis, doon niya sinabi sa hearing. Kaya kung doon sa ginawa niya na yun, hindi nakapalag itong si Risa Hontiveros, huwag na ho kayong aasa na yung ICC na yan makapasok. Yung mga epal nga na mga kagaya ni Risa, kagaya ni Tamba, hindi makanti si Tatay Digong, mga banyaga pa kaya. Maging sila ho, panigurado, takot ho sila sa posibleng mangyari sa kanila pagka nagsalita ang sambayan ng Pilipino dyan sa gusto nilang gawing pagkanti dito kay Tatay Digong. Ang usapan na yun. Diba, para sa akin lang, kalukuhan naman, ipapakulong mo yung tao na actually is doing the right thing. Diba? Gaya nga nasabi mo, Mayor, this administration is so obsessed with PRRD. Pakulong nila for with no legal justification. Kasi wait lang, sorry pero kasi si Marcos on that note about another obsession ng PRRD, kasi si Marcos ayaw na lang kasi talaga gumawa ng mga magandang bagay para siya naman purihin. Bakit din na lang kasi magpatayo ka ng tulay, magpatayo ka ng mga siguro relocation houses, 6 million homes in 6 years, o hindi pa kayo nakakabot ng siguro 100,000. Yung mga sinabi niya, sana ginawa niya na lang yun. Kahit wag na yung 20 pesos na bigas, kahit wag na yun. Yung usual talaga na day-to-day na mga activities ng government, nagpapatayo, naglalagay ng roads, ba't di mo na nagawin yung para ikaw naman puriin ng tao? Kasi Marcos ka na, andyan ka na eh. Sikat na kayo eh, di ba? Well-known kayo na family name. Ba't kailangan sirain niyo yung tao para umangat kayo? Pwede mo naman gumawa na lang kayo ng family nila, kilala sa infra projects talaga eh. Oo. Diba? Yun, di ba pagka nababanggit itong si Marcos Sr., kagad daw pumapasok sa utak ng mga kababayan natin. Nung panahon ni Marcos, yung mga malalaking establishmento, di ba? Yung mga kilalang mga ngayon, mga gusali, natayo pa yan nung panahon nitong si Marcos Sr. Bakit hindi na lang ho yun ang gayahin nitong si Marcos Jr.? Kaya naman nung mga kababayan, ngayon ho, dumako naman ho tayo dito kay Congressman Richard Gomez. Dito ho, talagang napakaganda rin ho na naging talakayan nilang dalawa. Itong si Jovi Espinido. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Magaling din to, ayos-ayos din ho ito. I was supposedly the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating from that area. Okay. And then sa number 5,
Lieutenant Colonel Espinido, pakibasa nyo nga rin po yung first sentence nung number 5. Soon after, I received a formal order from Camp Crami assigning me as Chief of Police, COP of Albuera, Your Honors. Yung next sentence, in my 18 days, In my 18 days as Albuera COP, I was able to disband the group of Kerwin Espinosa, alias Kerwin's father, Mayor Rolando Espinosa, then Mayor of Albuera, surrendered to me, okay. Your Honors. Thank you. Lieutenant Colonel Espinido, alam niyo ho ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nandiyan na sa Albuera, Your Honors. Alam niyo ho ba kung na-disband na yung grupo niya? Hindi, Your Honors. Hindi pa na-disband yung grupo niya. Sa ngayon, Your Honors. So, ang buong paniwala Operational ninyo pa rin. is nag-ooperate pa rin siya? Yes, Your Honors. My goodness. Yan ho, yan ho ang kalokohan na ginawa nitong mga itong administrasyon na to. Yung pagpapakawala diyan kay Kerwin Espinosa, napakalaking problema noon kasi meron pa rin tagasunod yan at yung network ho niya pagdating sa pinagbabawal na pulburon, napakalawak ho talaga. Kaya yung pagpapakawala diyan para gawin lang siyang makapagsalita siya diyan sa hearing ng TWADCOM. Ang iniisip po kasi nila, pagka merong mga magte-testimonya labang kay Digong diyan sa TWADCOM na yan, ma-persuade nila yung mga Pilipino na magalit, yung kumbaga, yung ginawa ni Digong yan, ganyan yun. Ganun ang gusto nila, pinapasama nila itong dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaso ang problema ho, bumabalik ho lahat sa kanila, lahat ng pagbanat nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano mo gagawing witness, resource person ng nagurgur ang kanyang ama dahil sa ipinagbabawal na pulburon? Diba? Ang labo naman ho nun. Dapat kukuha ka dyan, kausapin natin yung mga, hindi yung mga biktima, hindi yung mga biktima ng mga nagurgur dahil hinawakan nila, nakialam sila sa ipinagbabawal na droga na yan. Yung ina ng mga nawalang mga bata, yung ina ng mga nawalang namatayan ng mga anak dahil sa ginawang kalokohan nitong mga nitong mga drogista na to. Yun dapat para magkaalaman tayo kasi kinakausap po nila mga inmate, mga involved sa pinagbabawal na droga. Napakarami hong kalokohan na nangyayari diyan sa TWAD committee na yan. Okay. Sa number 10 on page 2, pakibasa nyo nga, Colonel Espinido, yung number 10, first sentence. Mayor Espinosa had a list of police generals and other PNP officials who received money from their group as indicated in the ledger and in the copies of cleared checks that we were able to recover from their accountant. Your Honor. Thank you. Mr. Chair, because it will be very sensitive for us for Colonel Espinido to divulge the names right now. Maybe during executive session, we can ask the question and Colonel Espinido can give us the details on this. Okay yan, Colonel Espinido? Yes, sir. Punta ho tayo sa page 6, dun sa affidavit ninyo. And please go to number 34. Pakibasa niyo lang po yung first sentence na sasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? I will not ask you the names now, pero sa executive session na rin. Are you saying all of this because malapit na po kayo mag-retire sa serbisyo? Yes, Your Honors. And you seem to be so displeased. Hindi ho kayo naging masaya sa mga panghitabo ba? Sa mga pangyayari? Yes, Your Honors. What do you plan to do upon retirement? Ano ang gusto ninyong gawin for your community, sa simbahan ninyo, for your people? To continue siguro, Your Honor, sa pag-evangelist. Tapos na ako sa trabaho as a public servant, then yun naman ang sa Panginoon ko because in Matthew chapter 6 verse 33, it says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added unto you. Yun ang gawin ko, Your Honors, if God's will. Mag-missionary lang. Colonel Espinido,
Do you honestly Grabe, napakasimple lang ho ng pangarap nitong si Colonel Espinito pagka nagretiro, no. Maglingkod lang sa Panginoon. Napakaganda ho ng plano na yan. Palakpakan ho natin itong si Colonel Joey. believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte? Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kerwin Espinosa is bumalik na. Yes. Bumalik na naman, Your Honors. Paano kasi magkaubanda sa atong probinsya? Ang atong speaker nasad sa atong probinsya. What do you think is the best thing that can be done para mabawasan ang problema ng drugs doon sa probinsya natin? Your Honors, ang police lang talaga ang magsulba sa lahat ng problema. Walang kasali, hindi kasali ang mga elected officials. Only the police, because we have the power mandated by laws to implement the law without fear or favor. That is our mission, to maintain and prevent, to serve and protect. Yun lang sana, Your Honors, ang police. Isinasabuhay yung mission at saka yung core values na pro-God, God-fearing, hindi tumatanggap ng pera. Matapos yung problema ng drugs, Your Honors, in Leyte. Thank you, Colonel Espinido. Thank you, sir. Mr. Chair, I end my inquiry in this committee. Hopefully, with what... Pero ano ho na, no, kung sakaling mangyari ho yun, walang mangingialam na mga politiko dyan sa issue ng ipinagbabawal na droga, hindi mai-impluensyahan. Kung sakali, presidente lang, yung kung anong gusto niyang mangyari, yung kagaya ng political will na ipinakita ni Tatay Digong. Tapos yung mga mayor, yung kung ano-ano pang nakikialam dyan sa issue ng ipinagbabawal na droga na yan. Yung kasi minsan nai-impluensyahan ho siguro, itong mga pulis na to kung anong tatrabahuhin nila, kung sino tatrabahuhin nila, ay, dahil din sa mga politiko na to na yung... nakikinabang, no, sa pera ng ipinagbabawal na droga. Marami hong ganyan. Kahit si Tatay Digong, alam ho niya ngayong mga panahon na to na karamihan sa mga lugar ngayon sa ating bansa, yung mga mayor, kapitan, tumatanggap ho sa pera ng ipinagbabawal na droga. Kaya talagang napakatindi ho ng paglaganap nila. Kasi kung hindi ho yan tatanggap at merong nangyayaring kabangagan sa lugar, alam mo yan kaya ka nga binoto dahil taga dyan Kilala mo lahat ng mga neighborhood dyan. Alam mo kung saan yung lugar na merong dyan sa lugar na yan, merong gumagamit. Alam mo yan Kung ikaw hindi tumatanggap at talagang malinis yung panunungkulan mo, ikaw mismo ang magsasabi dito kay Hepe, trabahuin mo yan. Marami dyan. Kayong mga pulis, paikot-ikot lang kayo, destino doon, destino. Dito ako lumaki, alam ko yung kalakaras sa lugar na to, di ba? Pero sila ho mismo pinagtatakpan nila dahil nakikinabang sila dito sa pera ng ipinagbabawal na droga na to. Pero kung pulis lang ho talaga tatrabaho niyan, walang kumbaga kabayas-bayas, malilinis lalo na yung leader natin kagaya ni Tatay Digong. Wala ho tayong problema na. Yun na nga mga kababayan, baka bukas na ho siguro natin ituloy itong kay Mayor Baste Duterte. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.